sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects, at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Engineer Calano regarding your alok na maging state witness? Nabanggit ko po ito kanina nung kami po ay nagsalubong sa Office of the Provincial Prosecutor. Ano pong response po niya? Tahimik si DE ngayon dahil baka medyo marami po kasi siyempre mga nangyayari at kailangan po sigurong konsultasyon pa. Hindi siya sumagot. Sir, binanggit po ninyo may mga binabanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SOP at you at liberty to name names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay DE Calalo, naawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas. Baka kabisado nyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya syempre medyo sensitibong bagay na pangalanan ngayon ang mga kontraktor na ito at ang nakakaalam tungkol sa paano pinipili at paano dinadaya ang mga proyekto at mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas ay walang iba kung hindi ang district engineer. At yan ay isang dahilan na pinapanukala ko po na siya ay maging state witness at sana magbigyan ng ating gobyerno ng protection ang ating mga state witness dahil to come out and speak openly about claims that can be made of these magnitudes on wealthy and powerful people can put the life of a DPWH employee at risk. Pero nasa DPWH naman po ang impormasyon ng mga listahan ng mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto sa bawat distrito. At mababanggit ko din po na hindi naman po sa sino ang nagbigay ng SOP. Dahil ang perception, hindi ko po ito ma-prove scientifically, pero ang perception po ay widespread ang kalakaran ng SOP. Ang sinabi po sa akin ay halos lahat ng mga contractors ay nagbibigay ng SOP. Kaya siguro ang ating mga journalists ay pwede lang mag-research sino ang mga contractor. Sir, may definite po ba sa inyo? Inspection nyo na sub-standard, may legal action ba kayong gagawin? Ang DPWH ang dapat maningil sa mga contractor dahil pag may pinagawa ka na 15 meters at ang i-deliver ay 4 meters, dapat pong ibuo yung 15 meters. At kung ang isang engineer ay magsasign ng acceptance of work
na 15 meters ang actually 4 meters, yung liability also is on the engineer. Sir, kung dadalo kayo sa TRICOM, Ng inyong investigasyon, pwede nyo rin bang maipatawag as a resource person yung pinalitan po ninyong congressman, sir? Nasa chair ng mga committee ng Kongreso po ang pagtawag ng mga resource persons. sir, sa inyo may death threat po magsisimula ba na kayo? yung TRICOM na sa on infrastructure. Are you willing to reveal yung experience ninyo dito sa district ninyo to help the investigation? Of course, but I would say that this should not really come as a surprise that there is SOP in DPWH projects. I'm just stating it publicly now, but I think all of the reporters who are with us here have also heard the incidents of this elsewhere. And I hope that with the pronouncements of President BBM, there will be a marked decrease in corruption in DPWH projects. Pero ang personal kong pananaw ay dapat hindi lang puro investigasyon ang ating ginagawa. Ngayon, meron ng arrest. Pero kahit na, hindi naman yan magsusolusyon sa kasulukuyang 880 billion pesos proposed budget ng DPWH sa 2026. Dapat hindi lang tayo talk, dapat tayo mag-walk the talk. At kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito. Engineer, inalok niyo bang maging state witness? Congressman, inalok niyo ba si engineer na maging state witness, Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. How important na maging state witness siya? I don't want to belittle the crimes that have been committed or alleged because, of course, there are laws that we must follow. But I'm just putting context also because the public is very interested now in ongoing investigations on DPWH employees that may mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. At para ma-achieve natin ang goal natin na mabawasan ang korupsyon hanggang wala ng korupsyon sa DPWH, hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Kung have you talked with Secretary Bonoan regarding this incident, tsaka yung wish niyo rin na maging state witness na ang kawani ng DPWH? I have not been able to talk to Secretary Bonoan, but I thank him for making his public statements yesterday disowning the alleged acts of bribery and pray that there will be more action because the truth is all of us know that there's a lot more like this. Nagkataon lang dito ay meron tayong hinuli or nahuli. Pero kung maging consistent tayo sa mga sinabi ni Secretary Bonoan, dapat po talagang much more than isang district engineer ang mahuli para sa mga aksyon na ito. Are you willing to
have a discussion with Secretary Bonoan regarding this incident with later investigation na po? I would be glad to, but I think that he knows much more than me. So, nasa kanya na lang po kung ano ang nasa konsyensya niya ang dapat niyang gawin para sa ating bansa. What's next po doon kay engineer? Siya ba mako-commit sa provincial jail? Mayroon bang recommended bail for him? Ano pong napag-usapan kanina? Ang mga lawyers po ang mas makakasagot sa mga katanungan tungkol dyan. And I would just like to say that all of this public attention is good in general, but hopefully can be focused more on the corruption in DPWH, not just the bribery of one individual, because DPWH has an 880 billion peso budget proposed for 2026, and surely the potential corruption, if we're talking about my statement that I was told that the SOP in the 1st District of Batangas is for projects that were already awarded, 5 to 10%. Bukod pa sa anuman ang nangyari na noon. And for future projects, outside of the context of these discussions with DE, I have heard, and I'm sure you have also heard, that SOPs for DPWH projects can be 15% or more. If in one district there is over 300 million pesos possibly of SOP for a congressman per year, then there are actually far graver crimes being committed every day than the one incident that we happen to have caught last Friday. So yun po bang 3.1 million na cash ay actual na iniabot sa inyo? Yes, if I can share about the contents also of our case. Ito po ay inabot ni DE at nakita po ng PNP sa isang supot na may kasamang resibo ng 3 mga proyekto na nakakahalaga ng 104 million pesos, 3% of which is 3.1M. Kaya mga ibang nagtatanong bakit yun yung numero may butal pa. Dahil yun po ay kinompute talaga bilang initial na SOP para sa 3 proyekto, at meron pang isang contractor na sinabi sa akin ni DE ready na mag-withdraw ng 15 million pesos cash. Kung nag-okay po ako, baka kinabukasan pwede niyang ipadala na sana at gather sana pa si DE ng funds mula sa iba't iba pang mga contractors. Ang sinabi po niya ay marami na siyang mga contractors na nakausap na ready na magbigay. At again, I don't think that this is only in the 1st District of Batangas, but of course I can only speak for my district that I was quite shocked actually as a first-term congressman that these matters about SOP on DPWH projects are so openly discussed. Kakaupo ka lang bilang congressman, ang dami na pong mga contractor na lumalapit sa akin, humihingi ng mga proyekto. At kaya pala, dahil hindi pala daw nagkakaroon ng tunay na bidding sa maraming mga DPWH projects, at least in the experience of the 1st District of Batangas, ang sinasabi daw ay ang congressman ang pumipili ng mga contractor na sila po ay nagbibigay ng SOP sa congressman. Kung yung 3 projects na yun, upcoming projects to, hindi ongoing. Ongoing po, isa sa mga proyekto na binisita namin, na pinost namin sa Facebook. Kaya din siguro, or maari, kaya isa sa mga dahilan na may interest ang ibang mga contractor na lumapit sa atin dahil ini-inspect natin ang mga projects sa 1st District ng Batangas kasama ang mga nasira ng mga projects, at ito po ay magagawa sa ibang mga distrito din. Pag ma-inspect mo, kahit bilang isang pribadong
mamayan makikita mo naman na hindi tama ang nagawa ng kontraktor. At walang dahilan kung bakit hindi pinapaayos ng DPWH ang mga nasirang mga proyektong ito. Ito po ay isa sa mga nakikita natin na ginagawa na ng First District Engineering Office dahil sa ating ginawang investigasyon. Pero kaya ko po ito binabanggit dahil kung sa ibang mga distrito sa ating bansa, hindi natin ini-inspect at kine-question bakit mali ang gawa ng mga kontraktor, minsan hindi nila aayusin. Kaya din, importante na illegal at hindi dapat tumanggap ng SOP ang mga congressman. Dahil kung tumanggap ng SOP ang congressman mula sa isang kontraktor, hindi niya kayang questionin na baka babanggitin pa ng kontraktor sa media na siya po ay tumanggap mula sa kanya ng SOP. Kaya, thankfully po, wala po tayong natanggap ng SOP at hindi tayo tatanggap kailanpaman. Kaya tuloy po nating ipapa-inspect ang mga proyektong ito. At sana pwede tayong maningil sa mga contractors at ipasaayos sa kanila ang mga substandard na mga proyekto para kung billions per year ang ginagastos ng DPWH sa mga proyekto sa unang distrito ng Batangas, sana we get our money's worth for the new projects. Hindi na po mandadaya ang mga contractor sa mga darating na mga taon at yung mga nakaraang mga proyekto ay sana ipapaayos pa ng walang gastos mula sa gobyerno. Ano pong magiging kapalaran po ng mga dating contractors in the near future sa First District, sir? Unang-una po, meron warranty. Kahit na tama ang gawa mo sa proyekto pero nasira siya, kailangan mong iayos within a certain period of time. Pero kung mali ang inyong gawa at ito po ay supported naman by a comparison of the documentation and the actual work, then both the contractor and the DPWH will have legal liability. Kung ano pa po yung dalawang proyekto na hindi po hindi pa natin na bisita? Yung flood control na post namin po sa Facebook, nabisita namin at nasukat na po namin. Meron pong isa pa na nasira. Yun po ang Jokno Highway na inimplementa ng regional office ng DPWH. Ang focus natin ngayon ay si district engineer. Pero ang ibang mga proyekto sa ating distrito, lampas sa certain thresholds, ay iniimplementa ng regional office. Kaya ang pagbubusisi sa district office ay hindi pa nakakatugon sa issue ng implementasyon at gawa sa mga proyekto ng regional office ng DPWH. So doon sa resibo, sa ilang contractor galing yung 3 million? Isa pa lang. Sa isa pa lang. Hindi kasama yung contractor na yun doon sa nasira natin. Ang aming kaso ay may nakalagay na and others. So kasama sa John and Jane Doe ang nakalagay. Ang mga abogado po ang makakasagot na yan po ay open pa para maisama pa ang ibang mga contractors. At ang masasabi ko po ay ito. Si DE ay yung nagdala ng pera. Pero marami po kasing mga nag-comment parang hindi credible na si DE ay magbigay ng pera. Yung perang yun, I can share now, ay nanggaling sa isang contractor ayon sa resibo na kasama ng supot. At may isa pang contractor na willing magbigay ng 15 million pesos kinabukasan. At yung mga ibang mga contractor ay gusto daw makipag-meeting na para magbigay din po. At ang ating research lang po ay ongoing pa tungkol sa mga projects at mga identities ng mga contractor na ito. Ito pong lahat ay ginagawa ng aking opisina in our own limited capacity
hindi naman po kami technical office. Kumukuha lang kami ng mga consultants na technical. Pero, syempre, mas kayang ma-audit sana ng DPWH kung gusto nilang gawin. At ang District Engineering Office, syempre, ay well-positioned to do that. At si DE ang well-positioned din to speak out about the issues in the projects in the Batangas 1st District Engineering Office. Kaya sana po mag-decide siya na maging state witness. So, bukod doon sa dalawang contractor na sinasabi mo, sa 3 million at saka sa 15 million, ilan pa yung gusto daw na makipagkita sa iyo? Ang sinabi sa akin ni DE ay marami. Ayon sa listahan ng mga recent projects sa 1st District, baka more than 20, even more than 30 ang mga contractors sa 1st District. Pero may iilan sa mga contractor na ito who have cornered the lion's share of the projects. At nakausap na daw ni DE yung mga malalaking mga contractor dito. At ang sabi po ni DE ay yung mga contractors who have cornered the lion's share of the 3.6 billion pesos of DPWH projects in 2025 of the 1st District of Batangas ay nagsabi na sa kanya na willing silang magpadala ng suporta para sa aking mga programa, quote-unquote. Gusto clarify po, nung nakapit sa inyo, you did not say na yung mga contractors na gusto nila ipag-iwil yung investigation sa what was the projects, but that they were trying to continue the tradition of SOPs to the Congress. Dalawa po ang mga punto. Unang-una po, tinalakay namin at the onset of our conversation last Friday na ini-inspect ko yung mga nasirang proyekto at tama daw na dapat ayusin ng mga kontraktor ang mga proyektong ito at kasalanan daw nila na hindi nila ito ginawa noon pa until the time na ako na po mismo ang nagsilip nito. At sinabi din niya na gusto nila akong i-meet kasi mula pa nang ako'y nag-assume office, marami na pong mga contractor na gustong mag-meet. Pero hindi ko po na-realize na ang ibig sabihin pala ng mag-meet ay hihingi sila ng mga kontrata. At yung pagbibigay nila ng SOP, kahit na na-award na sa kanila ang mga proyektong ito, may maraming dahilan. Pero maari, this is only inference that maybe you can also make, ay ito ay para makapasok sila para sa mga projects for 2026. At ito ay isang point na gusto ko din po sanang ma-bring out. Kahit na hindi ako kukuha ng SOP, sinasabi daw, naka-factor in na may 10 to 20% ang mga congressman sa costing ng mga DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. At sabi daw, kung hindi ko kukunin yung 10 to 20% na ito, may ibang kukuha. Halimbawa po, yung mga ibang nasa loob pa ng DPWH. Kasi yung contractor, maaring magbigay na ng SOP na ito. Kung hindi ko kukunin, baka kukunin na lang daw ng DPWH engineers. Ngayon, kung sabihin po natin, lilinisin natin yung bidding moving forward sa 1st District ng Batangas at makakatipid ang ating distrito ng 20% sa cost ng lahat ng ating mga projects. Yung savings, babalik lang po sa treasury, hindi magsistay sa 1st District ng Batangas. Kaya ang isa din sa mga reforms na gusto ko ding i-propose, thank you for asking your question, now I can bring it out, is dapat may incentive naman na maging efficient at malinis ang mga district engineering office para sa kanilang mga distrito. Walang insentibo kung yung savings sa malinis na procurement ay ibabalik lang sa national government. Dapat, kung malinis ang iyong distrito dahil hindi kumuha ng 20% yung congressman, yung 20% na yan ay mapakinabangan ng distrito ng congressman na yan. At kung ganyan,
sana mas marami pang mga congressman ay hindi nakukuha ng 20%.